happy na naman ang mga kiddos natin. Nakakita naman ng mga lumilipad na mga saranggola. At yun naman, dahil nga nagkaroon ng sumpong ang bata, dahil inaway na naman ng daddy, naisipan ng daddy na mag-picnic na lang dun sa bukid. Ayan, inaayos na ang kanyang pajero sa pagpunta doon sa aming pupuntahan. At dahil nga magpipiknik kami, naisipan namin isama na lang din ng kanyang kaibigan na si Chiquel. Dahil nga daw mabuboring siya na mag-isa lang siya maglalaro doon. Nag-aya ng kalaro ang aking anak. At yun na nga, ang napili niya makasama ay si Chiquel. Yan, tinawag niya na si Chiquel at pinagpaalam rin niya ito sa kanyang kuya na si Kuya Nathan. At sabi niya ng aking anak, ipagpapaalam din niya si Chiquel sa mama nito. Kaya pupunta kami sa kanilang tindahan sa milk shop ng mama ni Chiquel na si Ate Donna. Dahil nga magpipiknik kami, dun din kami bibili ng aming inumin na malamig para naman enjoy at masarap ang picnic. At ang aming driver nga naman ay si Daddy Edward. Masayang masaya na nga yung bata at nawala na ang kanyang sumpong nung malaman niya na may kasama siya maglalaro sa bukid. Ayun na nga, si Daddy na ang nag-drive na dapat talaga ay ako. Hinayaan ko na lang dahil na rest day naman ni Daddy. Siya naman ang mag-drive. Dahil minsan lang naman ito gawin. Happy na naman ang mga kiddos, kita naman sa kanilang mga ngiti. Ayan nga pala si Chiquel, ang kaibigan ng aking anak na si Caleb. O diba kanina busangat ang mukha? Makikita mo nakangiti dahil nga may kalaro siyang mga kasama sa aming pupuntahan. Palabas na nga kami ng aming subdivision papunta sa tindahan ni Ate Donna. Yan nga pala ang Isaiah's Cafe, ang milk shop na very affordable at napakasarap naman talaga. Ang presyo nga na kanilang mga milk tea ay nag-start sa 29 at 39. Yun lang po ang kanilang presyohan dito. Try nyo na rin po. Napakasarap at marami po mapagpipilian ng mga flavors. Yan nga pala sa Ate Donna, ang napakagandang tindera at barista na mami ni Chiquel. Diba? Naglaro pa yung dalawa sa loob ng tindahan. O, diba kita naman napakasaya ng dalawa? Yun na nga, habang nag-aantay kami sa aming drinks, nag-play lang muna ang dalawang chikiting dahil nakapila kami sa aming drinks. Marami din kasing buwibili sa kanilang tindahan. Yan po ang kanilang presyo. 16 ounces, 29 pesos. For 22 ounces, 39 pesos only. At kung gusto niyo po mag-add ng Yakult, additional 13 pesos po sa mga drinks na mag-add kayo ng Yakult like sa mga fruit tea or milk tea na. Diba? Napakagandang tindera po. Ito na po pala ang aming order. Ni-ready na ni Ate Donna. Isang taro milk tea, isa pong mango cream cheese with Yakult, at isa pong taro shake. Sa nagtatanong po kung saan po nakalocate ang milk tea shop ni Ate Donna, na ang pangalan po ay Isaiah's Cafe. Nakalocate po ito sa malapit sa terminal po ng tricycle sa Phase 3 ng Green Estate. Malapit lang po ito sa manggahan ng Phase 3 at daycare po. Papunta na nga po kami sa aming pupuntahan at sa aming pagtipiknikan. Kaya excited na po itong dalawang
chikiting na aming kasama. Bago po kayo pumunta, ay bibili po muna kami na aming makakain. Siyempre, masarap itong milk tea kung sasaluhan namin ng pagkain. Dahil nga paborito nila ang homemade na fishball, pupunta po muna kami sa tindahan ng homemade fishball na aming pinibilhan. Dahil bibili nga po rin kami ng kwek-kwek na kinakain ni Caleb. Favorite din ni Caleb at ni Chikel. Dahil na traffic, stop muna kami sa kabilang gilid para mag-giveaway tayo sa dadaan. At dahil nga po kami ay hindi naman nagmamadali. Siyempre, kailangan po ng onting pag-iingat kahit sa loob lang tayo ng subdivision. Dahil marami rin po ditong dumadaan at marami po mga motorista ang mabilis magpatakbo dito. Ito na po, nandito na po tayo sa pagbibilhan namin na aming makakain. Hihinto lang kami saglit sa tabi. Ako na lang nga ang bumaba para bumili dahil na delikado at marami pong motor na dumadaan o mga sasakyan. Ito po yung binibihan namin na homemade fishball. Try nyo rin po, nakalocate lang po ito sa phase 3. Ay, phase 1 na po pala ito, malapit sa phase 3. At masyadong po excited yung bata. Binuksan na yung shake niya at ininom. Kaya pagtingin ko, nagulat ako bakit nainom niya na yung shake niya. Hindi pa po kami nakakarating doon saan pupuntahan. Sabi niya, nauuhaw na raw po siya. Hiniyaan ko na lang dahil sa kanya naman yon. Nabili na nga namin ang merienda namin. Nakakainin namin sa aming picnic. Malapit na nga kami saan pupuntahan. At sa pagliko namin, lalo na-excite yung mga bata dahil tatanong na nila kung saan kami pupunta. Chismis nila, chika niya na sa kanya kaibigan kung saan kami pupunta. Dahil nga, alam niya yan, ituro niya ako na saan na yung pupuntahan namin. Makikita niyo dyan, na dito lang yan sa subdivision namin, dinadaanan yung papasok dito sa subdivision namin. Diba? Makikita nyo na mayroong baka, may mga kambing din dyan. Di ko lang alam bakit ngayon ay wala kang nakitang kambing, pero napakadami pong kambing dyan. Baka at kambing po, makikita nyo po na nakagala dyan. At yun na nga, malapit na kami ay magpa-park muna. Iginilid lang muna namin ang e-bike at sabi ko sa kanila, wag po kayo basta-basta bababa. Hawak-hawak nga kami ng kamay sa aming pagtawid kasi nga po marami pong sasakyan at motor na dumadaan dito. At nang nakatawid na kami, sabi ko, pwede na sila magtumakbo or maglaro dahil safe na rin naman dito sa aming tindahan. Napakalawak nga din ng tambayan na to. Marami po talaga kayo makikita mga nakatambay dito. May mga batang nagbabike, mga nagpipiknik din kaya namin. May mga naglalaro na saranggola. At habang ikaw ay nagpipiknik or naglalaro, kasama nyo din dito yung mga baka or yung mga kambing na makikita nyo rin dyan. At na-excited yung mga bata na makipaglaro. Dahil nga, ito ang nagiging tambayan ng mga kabataan dito. Mag-e-enjoy ka rin talaga dahil napakahangin po dito at presko, napakalamig dito. Dahil nga, mahangin talaga kaya nga dito yung festuhan ng mga nagsasaranggola. Kaya sabi ko next time, bibili din ako ng saranggola dahil nga parang nalibis ko yung kabataan ko. Noong kasi bata ako, kami ang gumagawa ng saranggola. Kaso, syempre matagal na panahon na yun, hindi na namin maalala kung paano gumawa ng saranggola. Di ko na alam kay mister kung gumagawa din siya ng saranggola. Basta ako noon natatandaan ko kasi ginagawa din ako ng papa ko ng saranggola. Kaya natuto din ako gumawa ng saranggola. Ngayon, hindi ko na alam kung paano gumawa. Kaya sabi ko sa anak ko,
bibili na lang kami sa Yellow app. Dahil na tinanong ko na rin sa mga bata dito kung saan nila nabibili yung saranggola at sabi nga nila, nabibili nga daw po ito sa Orange app pala, hindi pala Yellow app. Ano palang Yellow app yun, Charis? Orange app nga pala yung sinabi ng mga bata. Sabi nga na anak ko, dalawa daw bilhin ko, dalawa daw sila ng chicken na maglalaro. Sabi ko, sige na problem, kasi sabi ng mga bata, una pa daw po 100 yung mga saranggola na binibili nila. Sabi nila mga 65 daw, plus shipping lang naman daw. Sabi ko, okay na din, kasi nga naman ikaw ang gumawa, baka palpak pa ang magawa mo. Ayun na nga, kumain muna kami. Sabi ko sa kanila, bago sila maglaro, kumain muna sila. Enjoy nga sila manood habang kumakain sa mga nagpapadipad sa saranggola. Kahit nga ako, gusto ko nga din. Parang gusto ko din humiram ng saranggola para i-try ko, kaya ko pa ba magpalipad nito. Pero dahil nga hindi ko din nga kakilala yung may-aring saranggola, syempre napapahiya naman manghiram. And enjoy ko na lang ang manood. Kaya sabi ko sa anak ko, next time na lang natin isa-try yan pag meron na rin tayong saranggola. Kaya ginawa ko dyan, lumapang na lang ako. Halata naman siguro sa katawan, diba? Nananalaba na naman ako, kakakain. Wala na naman magawa. Lapang na lang kami ang lapang pag walang magawa. Charis, wala nang pera pero lapang pa rin yung lapang. Oh, diba? Ang sarap talaga bumalik sa pagkabata. Ganito din kasi kami noon, kami na mga kaibigan ko. Yung magpipiknik lang, kain lang, chikahan, yung walang iniisip na problema. Diba? Nakaka-refresh yung isa-isentali mo muna yung problema mo sa buhay. Yung mag-enjoy ka man lang kahit minsan, pahangin kahit sa simpleng bagay lang. Diba? Nakakatuwa. Kasi memories dito, diba? Sinubuan pa ako ng Mr. Feeling Sweet. Charis. Diba? Sabi ko nga, kahit pinsan naranasan man lang din yung ganitong simpleng buhay. Yung pagdating na anak mo, may kukwento din siya, diba? Na naranasan niya yung ganito, na nag-picnic siya ng bata siya, na nakapaglaro siya ng saranggola, na nakipaglaro siya sa mga kaibigan niya. Mahirap din kasi yung bata na nakukulong lang sa bahay. Kailangan din nakikipag-socialize ang mga bata para hindi din sila dumaking mahiyain at takot sa mga tao. Kasi kami talaga, actually, ng mga bata kami, laki talaga kami sa paglalaro. Yung hindi pa uso yung mga gadget na yan. Kaya nanas ko yung pagiging ban talaga yung naranasan ko yung mga larong bata talaga na ginagawa ng mga 90s. Sa mga 90s dyan, diba? Namimiss ka rin bubay yung mga larong pambata. Siyempre, hindi yung gusto ko iparanasan ako yung maging normal na bata. Yung hindi siya marunong sa gadget. Kasi hindi ko talaga siya hinahayaan na mag-cellphone ng matagal. Nakapag-cellphone siya pero ilang minutes lang talaga. More on TV lang din siya talaga. Tapos, pag nagsawa sa TV, magpapalam siya maglaro. Hinahayaan ko na kasi sa harap lang din naman ng bahay or dito din naman sa loob ng bahay sila naglalaro. Okay lang na dito sila sa bahay kasi nakikita ko sila. Dahil nga marapit na rin kami umuwi, syempre i-enjoy mo muna, diba? O dalawa kami ng mister ko habang naglalaro yung dalawang bata. Chikahan muna kami dyan habang kumakain. Habang pinapanood yung mga bata naglalaro, hinayaan namin sila mag-enjoy kasi minsan lang naman kami talaga gumala or mapunta dito. At ayun nga yung mga bata nagkasaranggola. Ang galing, no? Ang laki ng saranggola nila, no? At yung anak ko nag-enjoy siya si Chicken Lo. Nakita yung mga baka na pagala-gala doon. Sabi nila baka dahabuling sila. Sabay turo sila sa itaas kasi dumadami na yung mga saranggola. Kanina kasi na pumunta kami dyan, isa o dalawa pa lang yung nagpapalipad. Habang tumatagal din madami na sila nagpapalipad. Ang sarap talaga maging bata.
minsan lang maging bata kaya dapat natin bigyan ng magandang memories yung mga bata. Yung paglaki nila, matandaan nila, may kwento nila sa mga anak nila sa pagdating ng panahon, kung ano yung mga naranasan nila. Kasi itong mga simpleng bagay na to na binibigyan natin yung mga magandang alaala sa kanila. Ito kasi yung mga tumatatak sa kanila. Hindi lang sa mga laruan o sa mga bagay na kinakahindigan pa ng ibang mga bata. May mga bata din kasi na masaya na sila sa simpleng bagay tulad ng mga ganito experience. Nung bihira nila ma-experience na ipepa-experience mo sa kanila kasi hindi din naman sila nakakalayo o nakakagala. Yung matry lang nila yung totoong pagiging bata na hindi lang sa loob ng bahay nagiging bata or nag-e-enjoy, diba? Minsan-minsan, igala din natin sila, bigyan ng time kasi importante sa kanila yung mabigyan sila ng oras na makasama nila tayong mga magulang, yung magkaroon ng bonding ba sa isa't isa. Ito na nga, pauwi na kami at nagre-ready na ulit na sa pag-uwi. Nakatapak ba nga ng tae yung anak kong si Caleb. Diba? Hirap na siya tanggol. Tae naman niya ng baka, hindi naman siya mabaho. Sabi ko, kuskus niya lang sa sahig, hindi daw matanggal. Ayan na, sumakay na kami sa e-bike at oras na para umuwi. Maraming salamat po sa panonood. At sa kahit na medyo mahaba aming video, sa mga nagtiyagang manood, maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam!